Okay, good afternoon sa lahat. So, pupunta tayo ngayon sa part 4 ng tutorial natin. So, review lang natin yung nagawa natin nung una is ito, with login, with registration. So, magre-register tayo ng bago like user123, email will be user123@gmail.com, password user123, user123, like submit. Username, email, password, username, gmail. Meron na palang sa ginawa kong code kanina is hindi pa ako gumawa ng try and catch for duplication of email, since yung email natin ay ginawa ko yung unique. So, mangyayari is yung user123 natin, tapos yung email natin is gagawin lang natin iba for the meantime. I-code natin or gagawa natin yun ng bagong codes or for checking purpose yung duplication of email natin mamaya. Password will be user123, user123, submit. You have been registered successfully. So, login tayo. User123, user123. So, ayan, nakalagin na tayo. So, ang problema natin, since wala pa tayong security, pag tayo nag-log out, tapos lagyan na natin ng user dyan sa URL, so, na-access natin agad, which is very, very bad. Diba? So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng middleware. PHP artisan make middleware user check. Okay. So, dito sa middleware natin, dito sa middleware natin, app, HTTP middleware, meron tayong user check. So, dito input natin si make support save. So, check natin dito if auth check is invalid, so return redirect route to what route? Index. Save natin yan. So, pagkatapos punta tayo sa kernel. Ito, lagyan natin to ng bagong pangalan. User check is equal to app. Tapos ng app is HTTP middleware user check the class. Ayan. So, okay na. Dito sa user controller, hindi nila to ma-access kung hindi sila naka-authenticate. So, gagawa tayo ng function as constructor. So, dito will be this middleware user check. So, bago nyo ang itong constructor is ito yung parang object na magra-run agad when the user controller is being access or call. So, bago nyo ma-execute lahat ng mga methods dito, ito sila. Yan. Tigas na ng mouse ko. Magra-run muna itong middleware. Check natin ulit. Refresh. Access natin dito. User. Ayan. Yung class user check does not exist. Bakit hindi siya nag-exist? So, check natin to.
This middleware user check kernel. So check. Ito pala yung merong underscore dito, supposedly walang underscore yan. So back natin yan, lagyan natin ng user, tapos enter. Ayan, hindi na siya makaka-access, di ba? User, password. Ayan. Pag nakalagin ka, ayan. Kikita mo agad del edit, pwede mong i-edit, pwede mo rin i-delete. So pag ikaw ay naka-log out, hindi mo na ma-access agad, diba? Ayun. So what's the difference between this at saka yung make auth? Yung make auth is wala ka nang magagawa doon, it's already built in. The function is already built in the core Laravel. Yung makikita nyo na lang yung mga files doon, like in review, tapos in controller at saka middleware, is pre-generated na yun in the codes of core Laravel. So except if you're really good, and then yung mga ginawa nila, titingnan mo talaga, hihimayin mo talaga lahat yung mga in-import nila na class, ano tong mga class na to, ang ibig sabihin nito, especially yung throttles login. Ayun, throttles login, ito yung magsiset ka na how many times na magkakamaling mag-input ng password si user, tapos mababan siya, and depende sa'yo if gagawin mong 1 minute, 2, 3, or hours. So for this, sa tingin ko, ano kaya kung gagawa tayo ng rules, like yung user na maka-register is yun lang yung mga staff, tapos meron tayong admin, di ba? Yung admin, makikita niya yung sinong staff yung nag-input ng student na to, tsaka yung iba. Kasi marami kasi akong nakikita na nagtatanong na ano yung tawag nito, yung paano i-implement yung rules, paano pag yung merong normal user at normal user, subscriber, at meron ding iba. Yung isa ng ginawa ko nga system is merong 5 klaseng user. Yung student, pwede siya maka-login sa 3 department. Tapos yung each department merong iisang admin, or pwede ring maraming admin, depende sa kanila yun. Pero one type pa rin yun, type of that admin, type of that admin, type of that admin. 4 na admin in 4 department, and isa namang user type for that, for all student. Yung student is isang role yun. Yung admin in that department, ibang role din yun. At saka hindi mo kasi pwedeng gawing admin tapos yung admin makakalagin sa isang department at admin makakalagin sa hindi. Kaya nga yung ginawa ko, so I make it more nice and easy to make an admin of specific department, that department. So 4 na admin for department with different role ID or rules. Tapos yung student, isang roles din yun. 5 na. Yung 6 pala, meron akong ginawang super admin na makakapag-add ng admin of each department at student. So ayun. So yan lang muna sa ngayon. Kung meron pa kayong gustong ipa-add, pwede nating i-add. Tapos yung codes nito, download na lang, lalagay ko na lang sa Pastibin na lang, wag na lang sa GitHub, kasi yung GitHub ko mga systems kasi yung nilalagay ko din. Ayan. Ito yung GitHub ko, mga system kasi yung nilalagay ko dito, like online reading, social network, online library, chatbox, hotel book system, tapos laboratory monitoring system. Tapos ako yan. Sige, salamat sa lahat, sa mga nag-subscribe at sa mga sumusuporta. Long live tayo, keep coding.